So, good afternoon po, ma'am. Uh, we will gonna be auditing the old query group on their system. So, our team is our leader, Bernabe Marius, Bakaambak Nathaniel, and I am Jan Michael Ramilo and Quezon Beach Gambrel. So, I am assigned to audit the login credentials and roles and permissions, as well as the dashboard. So, this is their system, Bikotan Parochial School Library Management System. So let's start auditing po. So um, to audit their system po, gumawa na po ako ng other account, which is ang gagamitin ko po is for roles and permissions. So meron pa po ako isang account which is yung super admin to manipulate po yung isang account ko na gagamitin ngayon. So ito po yung super admin na account na gagamitin ko, and this this account is for roles and permissions na itetest ko. So login po tayo. Ay, nagpakita agad. So as you can see po, ang remember me button nila is gumagana naman po. Ayan. So pero may nakita lang po sa password na kapag nag-type po ng password. So dalawa po yung toggle view password niya, which is ito and ito. Ito po yung unang issue na nakita ko kapag nag-login ka po. Ayan. Pero kapag pinindot po ito, mawawala po ito. Yung isang toggle view. Ayan. So, yun po yung una. Then yung remember me, gumagana naman po. So, let's log in. So, by the way po, yung roles po nito is admin siya, which is nilagay ko is admin siya dito sa roles and permissions. So, ito yung account na na-assign ko. So, ang um, kaya niya lang gawin is to create reports, view user reports, summary reports, inventory reports, view transaction reports, view book circulation reports, book inventory, and import, and etc. So, itatry po natin yan isa-isa kung gumagana. So, let's go to create reports. So, first is the attendance monitoring. So, nakikita naman po, as you can see here, view user reports. And for creating reports, so, ito muna tayo sa view summary reports and inventory reports. So, okay, you can see po, may kita din po yung inventory dito kung meron. Pero since wala pang nakalagay, wala pa naman po. And then, is view summary reports. Let's check. Okay. Ito yung summary. So, expected po na kita naman po siya lahat. So, let's try to export para makita po natin kung accurate lahat ng data na nandito. So, try muna natin sa PDF. So, let's check. Baka. Download.
So, eto, check natin kung tama. So, as you can see naman po here, accurate naman po ang data na nakalagay dito. So, let's try exporting in Excel. Let's open. And same as with PDF po, tama naman po yung data na nakalagay. Walang kulang, tsaka walang sobra. So, dito po, kita rin po kung sino nag-generate ng reports. So far, wala naman pong problema sa kanilang summary report. So, let's check the other. So, yung iba po, view transaction reports. So, bibilisan na lang po natin yung makikita since gumagana naman po yung kanilang um, reports. So, check muna natin sa circulation records. So, here kita din kung sino na yung nakapag-balik ng ano. Check natin, 25. Hindi siya abot ng 25. Kasi hindi pa siya umabot. So, let's try the date. Check na lang natin yung date. Wala siyang date. So, dito, suggest na lagyan nila ng date para makita rin kung saan yung hinahanap nila. So, let's try na lang 10 to 11. And let's find. Try natin baguhin to. 7. Ito, so nandito yung date. So, puro siya. Start siya ng 8. So, kapag ito binago natin hanggang 7, dapat wala siyang makikita. Yan. So, no data found. So, let's move this. So, next po na itatry natin is name. Siguro, pangalan. Oh, no. Baka name na. Name na accession. Let's try the accession. Ayan, gumagana po siya. Or siguro yung title. Let's try the title. Kunyari yan, Bitcoin Billionaires. Ayan, gumagana po siya. So, ang itatype po dito is yung accession. Either yung accession or yung title. So, kapag dito po, so may borrowed ba tayo? So, try natin i-filter ng borrowed. Ayan, may dalawa po. Then, return, ay reserve. Dapat wala to kasi walang naka-reserve. Ayan. So, yung sa filtering po nila is accurate naman. Wala namang problema. So, try natin. Madaming bandita to. Hindi. Try natin yung iba para makapag-export tayo. Siya madami. Try natin sa inventory siguro. Wala siyang laman. Accession list. Ito madaming laman. So, try natin like 50. So, 50, ano to, books.
So, kapag in-export natin, dapat 50 din yung nasa PDF. So, let's try to export. Hindi natin na-open. And book records. Ito. Sa book record. Ito. So, dapat 50 to. Yan. Ba't ang dami? Hindi lang yung 50 pages in-export niya, kundi yung buong reports na. So, suggest lang na, I mean, okay naman siya since buong report naman yung na-export. So, try natin naka-Excel. Since, ilang ano ba siya? Pages. 17. So, let's try download. So, same lang din. Kung mapapansin nyo is 845 items. Pero dito, ano lang, 834. Wala yung iba. Pag marketing. Ayan, tama siya kapag naka 10 pages or 25 pages. 834. So, yung imports nila, I mean yung exports is gumagana sa report. So, ano pa ba kayang gawin ng admin? So, kaya din niya mag-import ng faculty staff, import books, and import users. So, dito, kaya naman siya mag-import. Then, faculties. So, itatry lang natin sa student kung kayang mag-import. Then, import po ulit. So, try natin i-import. Kung gana. Ayan, sabi dito, successfully, one new student added in Xerox. Existing student updated. So, check natin sa isang account ko. Load lang natin ulit. So, as you can see here po, gumana naman po siya. Na-import po yung student. Gumagana yung import nila. So, delete lang po ulit natin. Ito try ko naman po is yung CSV. CSV format. So, CSV. Ayan po. So, let's try kung gumagana. So, ito din po yung isang issue na hindi gumagana yung CSV na format.
So, next po is, so, ito po yung mga natira since nagagawa po ng isang admin. So, let's try naman po as a librarian. So, log out po muna natin yung isa. Then, lagay natin siya sa edit. Lagay natin sa librarian. Ito for librarian. To add books, edit books, delete books, reports, and sa transaction report. And I think makaka-login pa rin siya sa admin, sa admin side. So, try natin. Ayan. So, makaka-import na lang siya ng books and sa reports din, makaka-export na lang din and sa attendance monitoring. So, since so since librarian ang role niya, so let's try na mag-login dito sa e-library. So, here lang din, may dalawang toggle din sila is itong nasa field, field text and may button pa. So, ito din, kailangan maayos. So, login tayo. So, nakikita lang ng sa librarian is kita lahat ng library books. Ayan, kung ano yung mga books na nakalagay. And sa ano naman, makikita natin, transaction history. Since wala pa tayong nababorrow, so wala pa tong laman. So, for account settings naman, is pwede mo rin baguhin yung password mo dito. I don't think lang na kung mababago din sa sa, sa, sa admin side natin. So, try natin. So, same here. Dalawa yung toggle password nila. So, baguhin natin dito. So, successful. And, try natin mag-login dito. So, I was saying, ang librarian lang is, sa books lang siya may maintenance, sa imports, books lang din. Then reports, meron siya attendance monitoring. Then sa inventory.